Nazareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at magsamo ng bayan mo. Ikaw po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na nagpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga.
Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaknak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo po ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo
sapagkat may mga taong magkakanuno sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusik nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa Biyernes sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Biyernes, araw ng ating debosyon. Kaya, sama-sama natin bigyan ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Noong pong Miyerkules, may maikwento lang ako. Dahil pinangako ko sa kanya, ikukwento kita sa misa ko sa Biyernes. Isang deboto ito ng Nazareno. Noong Miyerkules, may dinalaw po akong may sakit. Nanay ng kaibigan ko. Na isinugod nila sa ospital na ER. Alam nyo bakit? Hindi makahinga. Alam nyo ang dahilan? Nasobrahan ng tubig. Alam natin, ang payo lagi sa atin, magtubig ka ng magtubig, di ba? Magtubig ka ng magtubig. O eto, nasobrahan. Inabot na yung baga niya, kaya hindi na siya makahinga. Para siyang nalunod. Kaya mga kapatid, makinig kayo. Lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Amen? Lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Kaya sinugod nila sa ospital. Pero nung kinukwento niya kung anong nangyari, sabi niya, akala ko, Father, talagang kamatayan ko na. Kaya nga doon nung sinugod ng ER siya, sigaw siya ng sigaw, I cannot breathe, I cannot breathe. Tapos dinalagyan siya ng iba't ibang oxygen. Sabi niya, it's not working, it's not working. Sabi ko, kaya naman pala inasikaso ka eh. English ka ng English. Kaya alam nyo na, para asikasuhin kayo, mag-English kayo mag-English. Pero awa ng Diyos ay magaling yung mga doktor, magaling yung ospital. Nung dinalaw ko siya, malakas-lakas, nakakakwento na nga eh. Sabi ko sa kanya, huwag kayong mag-alala tita, sa Biyernes, i-claim na natin. Sa Biyernes, magtatanghalian ka na sa bahay ninyo. Sabi niya, sana nga, Father. Kaninang umaga, nag-text yung anak, Father, kagabi pa kami nakauwi ng bahay. Amen? Alam nyo, hindi dahil magaling lang yung mga doktor. Hindi dahil dun sa aking pray over lang sa kanya. Kundi dahil sa galing at kapangyarihan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Lakasan mo ang tiwala mo sa Kanya. Huwag ka lang aasa. Ang ganda ng sinabi ng unang pagbasa kay Ephraim. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan.
Baka kung ano-anong ginagawa mong Diyos sa buhay mo. Huwag mong jojosin ang pera. Tutulungan ka niyan, pero may hangganan yan. Huwag mong jojosin ang sino man, kahit gaano pa siya matalino, mayaman, maimpluwensya, may limitasyon din yan. Lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Dahil kapag ang Diyos ang kumilos, siguradong may maaayos. Amen? Kaya alam nyo, napakahalaga po ng ebanghelyo natin. Itong paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ito yung mga alagad niyang pinili niya, tinuruan niya, pinalakas niya, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga alagad. Kaya maniwala kayo, lahat tayo na tinawag, sumunod tayo kay Kristo, hindi lang itong mga naka-uniforme, hindi lang itong mga taga-simbahan, lahat tayo. Ano ang kapangyarihang tinanggap natin kay Kristo? Pananampalataya. Your faith is your power. Your faith is your power. Ang pananampalataya mo ay ang kapangyarihan mo. Kaya ilang beses sinasabi ni Kristo, pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. Pananampalataya mo ang nagligtas sa'yo. If you have faith, you have power. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Kristo sa mga alagad, kayong mga tinawag at pinili ko, pero meron siyang babala. Kahit na gaano na karami ang kaya ninyong gawin, kahit na marami na kayong gustong sabihin, makinig kayo. Hindi pa rin kayo ang magsasalita. Hindi pa rin kayo ang gagawa. Dahil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang magsasalita, ang gagawa para sa inyo. Yan ang huwag nating kalilimutan. Kapangyarihan pa rin ng Diyos ang magpapagaling sa mga may sakit. Kapangyarihan pa rin ng Diyos ang tutulong sa mga mahihirap. Kapangyarihan pa rin ng Diyos ang magliligtas sa mga makasalanan. Kaya nga mga kapatid, paalala sa ating lahat, mga deboto ng Poong Nazareno, tayong mga nandito at mga nasa online, huwag nating kalilimutan. Huwag mong tatanggalan ng oras at lakas ang Diyos sa buhay mo, lalo na kapag naibigay na niya at kapag nakuha mo na ang matagal mong hinihinging biyaya sa Kanya. Tandaan mo, ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay bigay ng Diyos sa iyo. Kung saganang atin lang, pwedeng hindi mangyari. Kung tayo lang, pwedeng walang mangyari. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, laging may pwedeng mangyari. Lahat pwedeng maayos. Pero may isa pa. May isa pang mahalagang bilin si Kristo sa kanyang mga alagad, sa ating lahat, sa ebanghelyo natin ngayon. Ito po ay mahalagang paalala rin ng isang mabuting magulang, kagaya ni Ate Leonie sa kanyang kambal na anak. Nung ako'y nandito sa Ate Leonie, kasama ko po nagtatrabaho, meron siyang kambal na anak. Marami rin siyang bilin, kinukwento sa akin sa kanyang mga anak. Ito ang magandang bilin ng isang mabuting magulang. Bakit mabuting magulang? Aminin natin, minsan nakakalimot din tayo. Mga kapatid, mga magulang, minsan pakinggan ninyo ang sarili ninyo. Tama pa ba yung pinapayo mo sa mga anak mo? Tama pa ba yung sinusulsul mo sa anak mo? Huwag mo nga hayaang maunahan ka. Huwag kang nagpapatalo. Huwag mo nga hayaan na saktan-saktan ka lang nila. Pag binatukan ka, di batukan mo rin. Huwag kang magpapatalo. Walang duwag sa pamilyang ito. Wow, ang buti. Ang payo ng mabuting magulang ay ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Huwag kayong papatol. Huwag kayong maghihiganti.
sa mga taong gagawa sa inyo ng mali at masama. Bakit? Dalawang dahilan. Una, tanggapin natin, harapin natin ang katotohanan na sino man ang pumili at sumunod kay Kristo at gumawa ng maganda at kabutihan ay pwedeng dumanas ng pagsubok at kahirapan. Maliwanag dapat yan. Tinatanong mo bakit ka nasasaktan? Tinatanong mo kung bakit ka nahihirapan? Nagbibigay ka na nga, tumutulong ka na nga, nagsisimba ka na nga, nagsiserve ka na nga, yun ang sagot. Dahil pinili mo si Kristo, hindi ang kaginhawaan ng mundo. Pero huwag kang mag-alala, walang permanenteng bagay sa mundo. Matatapos din yan. Sabi nga natin sa katabi natin, matatapos din yan. Kung ano man yung pinagdadaanan mong hirap ngayon, kung ano man yung matagal mo nang tinitiis na problema ngayon, kung gaano mang karami ang buwisit sa buhay mo ngayon, may hangganan din yan. Pangalawang dahilan kung bakit hindi mo kailangan pumatol at maghiganti. Makinig po tayo. Pangalawa, sino man ang umabuso, sino man ang magbaliwala at sumira ng kabutihan mo, ay may katapat at matatanggap sa katarungan ni Kristo. Huwag ikaw, huwag kang papatol. Laging may Diyos nahahatol. Kaya mga kapatid, huwag na huwag mong gagamitin sa paghihiganti at mali ang binigay sa iyong katalinuhan, ang binigay sa iyong kakayahan, ang binigay sa iyong kabutihan. Uulitin ko, lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, baunin natin araw-araw ang pananampalatayang ibinigay sa atin ni Kristo nung bininyagan pa lamang tayo. Araw-araw, gamitin natin ang kapangyarihang binigay sa atin, ang kapangyarihan ng pananampalataya. At kapag tayo ay gumamit ng ating kapangyarihan, sana hindi lang para sa kapakanan natin, kundi para sa mga taong nangangailangan ng kabutihan natin. Araw-araw, maniwala at magtiwala tayo. Taglay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Isang araw, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang sapat at dapat sa buhay mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang manalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas
sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipanalangin natin ng mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kapatid nating walang sapat at maayos na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus.
Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa tulong ni Maria, araw-araw maniwala at magtiwala na may parating ng biyaya at may mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang pabaon ni Kristo. Kung tayo lang, pwedeng hindi mangyari, pwedeng walang mangyari. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, laging pwedeng may mangyari, lahat pwedeng maayos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos.